Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to my vlog. So heto, pagkagising ko nga ngayong umaga, agad na nga ako nagsaing dahil sigurado nag-aabang na naman yung basher ko kung anong lulutuin ko ngayong araw. At dahil nga ako yung maaga nagising ngayon, syempre ako yung magsasaing. At habang nagsalang yung kanin, bali nagtimpla na nga pala ako ng kape at kahit alam ko nga mainit, abay syempre magkakape pa rin tayo for today's video. Bali no nakaraang linggo nga dumating nga yung mga kamag-anak namin galing Bicol at ito nga binigyan nga kami nitong pansit bato. For the first time nga makakakain na nga tayo ng pansit bato at for the first time din makakapagluto na tayo nito. Ay rugo sa wakas sa tinen na naman ba yung akit itang kay katamong basher. At dahil nga hindi pa naman kumukulo tong kanin na sinalang ko, namili na muna ako ng mga gagamitin ko nga dito sa pagluluto. Ilang sangkap lang din naman tong mga pinamili ko na to at konti lang din naman kasi yung budget. Rugo, sabi na pinginda ko, maski pechay muka naman po sardinas sini, pwede na eh. Dahil gusto ko nga medyo lumebel up itong pansit bato natin, dinagdagan ko na nga itong mga sangkap na binili ko. Kulang kalahating kilo lang naman yung pansit bato, kaya naman kalahating kilo lang din itong atay at balon-balunan. Pagkatapos ko nga malinisan at mabanlawan, ayan, agad ko na nga ito nilagay dito sa may kawali at nilagyan ng asin. At syempre, lalagyan din natin to ng tubig para nga mapakuluan. Hinayaan ko munang kumulo yung ating ipang sasahog at ipe-prepare ko naman itong mga gulay. Mas maraming gulay, mas masarap. Ang problema, kalahating kilo lang kasi yung ating pansit bato, kaya naman baka magtago kapag naman dinagdagan ko yung gulay, di ba? Ito nga repolyo na to, wala pang kalahating kilo, kaya naman ayan, medyo maliit lang yung kinuha ko. Hiniwa ko lang sa apat at tinanggal ko nga yung matigas na parte ng repolyo at pinaghihiwa ko na nga ng ganyan, katulad na nakikita nyo sa video. Sa paghihiwa nga, depende na lang to sa inyo kung gaano kalaki. Ang mahalaga yung may susubo nyo. Siyempre, yung pinaka-importante sa lahat, yung hindi kayo mahihirapan kapag ginunguya. Bali, gagamit din pala tayo dito ng 2 pirasong carrots. Ayan, binalatan ko na at binanlawan tapos hihiwain ko na. Kahit papanong hiwa naman, pwede dito sa carrots. Ang mahalaga, hindi siya sasalabak sa lalamunan natin. Pagkatapos ko nga mahiwa lahat ng carrots, ayan, bali binalatan ko na din itong sayote at binanlawan, tapos hiniwa ko lang siyang manipis at ganong hiwa din sa carrots yung gagawin natin. Bago pa man din ako matapos sa paghihiwa ng mga sangkap na gulay, heto, tinignan ko na nga itong pinakukulang kong sahog. Ito nga ang sahog na to, pinakulang ko lang din ng mabilisan at ayan, hinango ko na din para mapalamig at maya-maya hihiwain ko na din. Nagamit nga pala tayo dito ng squid balls, kaya naman ayan, tinanggal ko na nga sa plastic at hihiwain ko na nga. Habang ang pinalalamig ko yung atay at balon-balunan, ayan, hihiwain ko na itong mga squid balls sa apat. Pwede nyo rin naman itong ilagay ng buo, depende nga sa inyo at depende sa kung anong prefer nyong hiwa yung gusto nyong gawin. Sabi nga nila, pwede din daw naman maglagay ng fishball, pero ako kasi mas prepare ko talaga yung squid ball kesa sa fishball kasi yung fishball medyo malansa talaga siya. Pwede nyo rin naman lagyan ng kikiam kung medyo nakaluwag-luwag kayo. O diba, quick-quick na lang yung kulang tsaka tokwa, pang street food na yung lulutuin kong fancy. Nang matapos ko nga lahat ng squid ball, isinunod ko na nga itong atay at balon-balunan since malamig naman na. Sa paghihiwa naman ng mga sahog, depende pa din to sa inyo. Kung gusto nyo malaki, mas okay. Pero kung gusto nyo maliit para mas marami, okay lang din. Dito nga sa atay, hindi ko na nga masyadong pinakaliit dahil nga baka maduro. Pero yung totoo, ayoko talagang pinakakaliit para kapag kinakain ko, meron akong pinipili. Charis. Bali na i-prepare ko na nga pala lahat ng mga gagamitin ko sa pagluluto, kaya naman magluluto na tayo for today's video. Nagpainit na nga ako ng konting mantika dito sa may kawali at piprituhin ko na nga muna itong mga squid balls. Piprituhin lang natin to ng mga ilang minuto at kapag medyo naging brown na, pwede na rin itong hanguin. Yung iba, hindi na nila ito piniprito at sinasama na lang kapag naggigisa. Pero dahil gusto kong pahirapan yung sarili ko, syempre piprituhin ko muna. Nang maihango ko na nga lahat ng squid balls, ayan, nilagay ko na nga dito yung bawang at sibuyas. Haluin lang natin to, haluin hanggang mag-banding sila together. Ay rugo, buti pa yung sibuyas at bawang laging nagbabanding. Kaming magbabarkado, Diyos ko, hindi pa kami nagkikita-kita. At pagkatapos nga nun, sunod ko nang inilagay dito yung pinaghihiwa ko kaninang atay at balon-balunan. Nilagay ko na nga din pala yung mga pinaghihiwa nating squid balls kanina at naglagay na nga din pala ako dito ng konting paminta. Ako sa paglalagay ng paminta, hindi talaga ako nagtitipid kasi gusto ko medyo maanghang yung aking pansit. Inilagay ko na rin tong sayote at carrots dahil konti lang naman, madali lang din naman itong lumambot. Pagkatapos nga, ayan, ihalo-halo lang natin para magkapitan yung mga lasa sa bawat isa. Kapag medyo half cook na yung sayote at yung carrots, ayan, sunod na natin ilagay dito yung pinaghihiwa nating repolyo kanina. Okay lang naman kasi na half cook yung mga gulay natin dahil mamaya ihahalo pa naman natin yan dun sa pansit. Naglagay na nga din pala ako dito ng konting tubig at syempre yung ating pampalasang oyster sauce. Pinakuluan ko lang to ng mga ilang minuto at syempre hinalo para magpantay nga yung pagkakaluto, tapos ayan, hahanguin natin yung mga gulay. Medyo matagal nga kasi niluluto yung pansit bato, kaya naman kailangan talaga nating hanguin tong mga gulay at baka ma-overcook naman. Hango nga nung gulay, agad ko na nga to nilagyan ng tubig
tubig at sabi nga dun sa instruction maglagay nga daw ng 7 hanggang 8 basong tubig. Paano naman sa pampalasa, nagdagdag pa nga ako dito ng konting ginisa mix. Ilagay na nga din pala ako dito ng konting toyo. At nga pala tong toyo na to, kaya naman konti lang talaga yung nilagay ko. Pakukuluan lang natin ng pakukuluan yung pinakasabaw ng pansit bato. Tapos ayan, ilalagay na nga natin dito yung noodles. Ayun go, first time ko din talaga magluto nito. Sana ma-perfect ko for today's video. Bali, wag kayong mag-alala, ako nakikita nyo marami nga sabaw itong ating pansit dahil nga daw itong noodles na to sisipsipin din daw yan. Pagkalagay nga ng noodles, agad na din tong halu-haluin para nga magkapantay yung pagkakaluto. Hindi ko din nga alam kung bakit nga ito tinawag na pansit bato. Baka nagbabato to. Charis. At nung ma-absorb na nga ng noodles, yung pinakasabaw ng ating pansit, ayan, pwede na nga nating ilagay dito yung mga gulay na hinango natin kanina. Pero go, nung abaw na nitang basher ko, sigurado mo na naman. Ang kagandahan nga lang pala ng pansit bato kahit matagal mo siya niluluto at matagal nakababad dito sa kumukulong sabaw hindi siya lumulobo or umaalsa. Kumbaga itong noodles na to kahit luto na siya, firm pa rin yung itsura niya. Anyway, pagkatapos ko nga mailagay yung mga gulay, ayan, hinalo-halo ko lang at tignan nyo naman yung sauce pa lang mukha ng masarap. Ay hindi nga pala masarap to, sabi kasi nung basher ko, hindi nga ako marunong magluto. So hindi pala to masarap. Dito nga sa pansit bato, sabi nila mas masarap daw na medyo may saucy-saucy siya at masabaw dahil maya-maya pa ay i-absorb pa rin ito ng noodles. Pinakuluan ko lang to ng mga ilang minuto at ayan, luto na yung ating pansit bato. Grabe, kanina ko pa nga yan hinahalo habang niluluto. Tignan nyo naman yung noodles, firm pa rin at ganun pa rin yung itsura nyo. Hindi na masama sa first time magluto ng pansit bato. Diyos ko, parang na-perfect ko yata, lalo na dun sa lasa. Gantong-gantong itsura nga talaga kasi yung gusto kong ma-achieve. O diba, achieve na achieve naman. Ito nga yung pagkain na pwede mong meriendahin, pwede mo rin namang ulamin. Depende na lang sa trip mo sa buhay. Charis. Kaya naman kung biglaan ka nag-crave ng pansit bato, Diyos ko, pumunta ka na ng Bicol. Charis. Well, anyway, that's it muna for today's video. Thank you for watching and see you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!